Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 8, 2024. So bigla tayong binuhusan ng index natin kanina. Ang ganda ng galaw natin nung umaga. Napapost pa tayo sa Facebook kasi umabot tayo ng more than 600. So more than 600 pa rin naman yung index natin. 6,850. Kaya lang natakpan yung drawing natin dito. Yung pinaka-chart natin is nag-Dow G, nag-inverted Dow G. So not so good yung itsura niya. Pero gain pa rin naman yung index natin ng 0.29%. So karamihan ng umakyat na nakita po natin is yung mga bangko. Kaya meron dito tayo na Metrobank at saka si Banco de Oro. So with regards sa foreign buying, meron naman. So locals ba yung nag-TP sa market? So nag-drop siya, rather nag-gain, meron tayong net foreign buy na 953.68 million. So nandiyan lang yung foreigners natin. So bad candles lang. Siguro kasi long holidays na naman tayo, di ba? So Friday, bukas, wala pa tayong trading. So holiday na-proclaim po ng government sa Pilipinas naman. Okay? So anyway, good vibes doon sa mga merong hawak na stocks. Congrats pa rin kahit papaano. Marami pa rin naman yung nag-advance po yung galawan for today's trading natin. So nauna sa listahan pa rin natin, buhay pa rin CHP natin. So ano kayong presyo nito? So nag-gain siya, laki, 17.53%. So ito yung pinaka-winner natin for today's trading natin. Tapos meron siyang 1.74 million net foreign buy sa market. So congrats ulit. So namimigay ng maagang pa-Valentine si CHP. Tapos ayan, nakalimutan ko ulit. Babati ulit tayo ng Gong Si Fa Chai sa mga kasama natin na magse-celebrate ng Chinese New Year naman. Okay? So Monde, okay. So maganda ulit yung galaw din niya. Meron siyang additional na 2.79%. So maganda na yata yung tingin talaga ng karamihan ng investor dito kay Monde natin. Tapos net foreign buy tayo, meron siyang laki 65.36 million net foreign buy. Okay? So, good vibes tayo. Converge, ayan. So, buti na lang, meron siyang counting net foreign buy. So, meron siyang 2.41 million net foreign buy po sa market natin. So, meron siyang 2.19% na gain for today's trading natin. So, puro gainers naman pala yung nandito sa listahan ko. So, FCG, nag-up siya 1.43%. Net foreign buy tayo ng 164.75 million. So, 1,000 lang pala. So hindi ko karami, maliit lang. Tapos yung winners natin, etong si Metrobank. So nag-up siya 2.6%. Buti hindi nasama yung bangko sa Sino ba nag-pullback? Hindi ko nakita eh. So meron siyang 90.85 million at foreign buy. So meron tayong support. Tapos si Banco de Oro, eto, nandito yung one-third nung 900 million na net foreign buy. Kasi meron siyang 324.2 million net foreign buy sa market po natin. So nag-up siya ng 2.4%. Kaya so siguro overdue na rin yung talagang market natin sa profit taking kaya nag-Dow G na yung candle natin kasi kung papasilin mo majority ng blue chips natin mga big caps nasa overbought na halos nasa overbought na yung mga RSI level natin. Okay? So mamaya silipin natin 'yan. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating video is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron pong risk na involved dito sa market natin. So due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo lang ako lagi dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang konti na lang, magpo 40K na tayo. Subscribe ka lang po and then join ka dito sa pinaka-trading group para kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market. So sa mga nakasubscribe, salamat po sa usual na panonood dito sa mga trending stocks natin. Company reviews, profit or loss, yung ating mga basic indicators. So long weekends, aral ulit tayo sa market. Fundamentals, yung ating mga risk management, plus yung ating mga PSC Stock Market Studies, and then crypto ko to. Follow mo na lang ako dito para sa mga play to earn games, Facebook account, social media natin. Ayan, napapost pa tayo dito eh. Kasi tuwan-tuwa tayo dito sa umabot tayo, 6.9, di ba? So, ang taas ng galaw natin kanina, binawian din ng closing. Pero yung iba naman, majority is nag-stick doon sa bandang taas. Palabi Trader na Facebook page, follow mo na po ako dito para updated ka sa post. Bodega Peak, yung ating articles sa local market dito sa US market at saka dito sa cryptos, follow mo na lang po. Money earners, yung mga side hustles natin. Ayan, so
Meron tayong side hustles na pakonti-konti. Tapos yung ating Twitter account, hindi ko pa nakita yung ano saglit. Silipin ko lang kasi hindi ko nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Wala pa yata eh. Hindi pa niya baka nakabakasyon na si Philippine Stock Exchange natin. So wala. So anyway, alam naman natin yung nangyari sa market. Okay? So ito yung my news ngayon. Nag-drop siya on negative 1.34. Power rate up by, okay, so nagmahal lang pala. San Miguel Corporation. So binubuhay yung ano niya, yung bid doon sa NAIA privatization natin. Okay, so may mga bago na namang news. Tapos Double Dragon, ewan ko kung napansin nyo, pumitik din yung galaw niya for today. So malapit na daw mo-close yung ano niya, listing niya sa US Nasdaq. So bantayin natin tong si Double Dragon. So ayun, ang laki pala ng galaw niya. 5.84% officially reserved the ticker symbol HBNB for Nasdaq SPAC listing naman eh. So yan yung mga madalas nating ma-repost na news for today dito sa market natin sa mga balita sa stocks. Okay? So ito po yung mga binili ng ating mga foreigners for today's trading natin. BDO, BPI, Metrobank, so puro mga bangko yung binili nila. ASEN, SCC, SGP, SPC, ANI, GSMI, at GFC, CHP. Ayan, may namimili kay CHP. Napindot natin. Balik tayo doon. AC Costco, DMC, Ali, CLI, Emirates, SMPH, Converge, si Dito, at saka si now naman natin. Okay? So ito naman yung binenta ng mga foreigners natin. China Bank, Security Bank, Call, APF Gen, CNPF, DNL, IMI, ABAGI, CRIT, RCRBLL, Globe, at saka si TEL. Frutas. So, ilang araw natin nababasa to, pero ayaw gumalaw. Yung kanyang 3 new locations under its Lingnam Chinese restaurant brand. Okay? So, ito yung yung consortium sa NAIA. So, dito yung mga stocks. So, binubuhay ulit yung usapan. San Miguel yung isang consortium kanina. So, 10 billion raised by Philinvest from first tranche of bonds. Ayan, so yung mga kikita ng ilan ba? 6% yata yung mga binibigay ng bonds natin. Mataas yung binibigay nila ngayon. Century Properties Group is offering preferred shares at 100 pesos per share. Globe, fourth quarter 23 core profits up 35.6%. Fruit, ayan, so meron siyang bago. Ross Company, nag-grant ng lands. CHP, kanina umaga to, pero nag-up nga siya ng 17% to the moon yata si Ito yata yung first na to the moon natin na for the year na stocks. DMC says ways opportunities to expand its new verticals such as the cement business. Ayan. So nag-up siya ng kanina, 2% yata o halos 3% yung ginalaw niya. Manila Water expecting to provide 80 milliliters per day. Mer in partner with PhilTower. Double Dragon, yung Hotel 101 niya. So yung listing nga po niya, malapit na daw. So bantayin natin yan. Madami siguro magpipitikan na stocks ngayon kasi nasa bullish side yung market natin. Globe widen dividend payout range. Okay. APX. So nag-drop si APX kanina. Meron daw landslide. Pero hindi naman sa hindi naman sa doon sa area ko saan siya nagmamine. BPI optimistic consumer lending. FDC raise 10 billion. Bonds, fruit launch 3 new Lingnam stores, Consuji, ICMEX, PH Cement Business. So alam natin yung kapon, si DMC. Hanap tayo ng iba pa na hindi natin basa. CRIT, Citicorp plans IPO may be moved to second quarter this year. O si CREC, as the company expects lower interest by then. Okay, so nagbago ba yung kanyang yung kanya listing? Konsoji, so yan pa rin. Tapos yung galawan ng US market natin kahapon is very bullish po siya. So nag-up si Nasdaq 0.95 ba yung EPHE natin, kaya pala nagtataka ako, ba't ang lakas natin kaninang umaga? 1% 0.6% kaagad yung opening tapos more than 1.4 yata yung pinakamataas. So yung ating representative pala sa US kagabi, malakas siya, nag-up siya ng 2%. So bullish lahat ng indicators sa US market naman natin. Okay? Ayan. So yun lang po yung mga news na nakita natin. So next week na natin siguro scrutinize ulit yung mga yan kasi vacation mode ulit dito sa Philippine market natin bukas. Okay? So guys, yung ating Patreon, yung mga gusto po ng guide sa trading, investing sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel. So double check
muna lang po. So baka makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa Philippine markets. Okay? So dito muna tayo sa historical data ni PSE. So makita natin dito. So tuloy-tuloy pa rin 1.2 billion kahapon, another 900 million ngayon. So yung candle lang kasi natin. Ang pangit tignan yung candle natin eh. Baka may konting shake out tayo by early next week. Kasi inverted daw G, di ba? So yan yung usually na na nakikita natin na mga indicators kapag magpo-pullback yung ating index. So hopefully hindi ganun kalakas yung pullback natin kasi 6.8 naman tayo, no? 6.850. So 6.7 kasi yung pinaka-support natin eh. So medyo malayo-layo na rin pala tayo dito sa 6,700. So dire-diretso kasi na umakyat yung ating pinaka main index. 6.7 alayo na rin pala natin kahit paano na. So baka overdue talaga sa correction kasi makikita mo naman kanina. So kaya nag-post tayo dun sa Facebook account natin, sabi natin medyo overbought na. So tayo, nag-worry na rin. Pero hindi naman natin akalain na ganyan kalakas din yung pullback kasi umabot siya more than 1% kanina, di ba nga? So 953 million net foreign buy, 0.29% in close at 6,850. So nag-resist tayo sa umabot tayo 6.9, di ba? 6,950. So sakto lang yata dito sa kaliwa. Ayan, so sakto lang dito o brinik niya ng konti itong 6,900. So yun pala yung pinakasakto niya, hindi 6.8 plus. 6,900. Ayan, so brinik niya ng konti and then saka siya nag-pullback. So anyway, tingnan natin next week. So baka maghanap tayo ng support by next week. Medyo marami na rin kasi especially sa mga banks yung halos nandito na o pa-overbought na yung yung kanilang price action naman. Okay? So ngayon, okay, bullish pa rin naman yung market natin. So nasa uptrend pa rin naman and then yun lang personally nag-expect tayo ng pullback kasi makita mo naman overbought ng konti. So lumampas tayo ng RSI 70 as of this time. So okay pa rin naman lahat ng indicators ng market po natin. So tingin tayo dito sa winners for today. Ayan, ito pala muna. CHP, so 17.36 o 17.53%. Tapos sino pa? TechW, 7%, DMW. So marami na, mga small cap 6.79, Double Dragon, no? So pumitik pala to nung tinitignan ko kanina bago mag-pre-close. Nasa 3% lang siya. ECBC, okay, nabubuhay na siya. 4% SPC, ataw si SPC ah. So another 4% for today, All HC, ayan, nabuhay na si All HC. Hopefully, yan yung breakout niya. Tagal din niya sa sa ilalim. Parang IMI din pala yung galaw ni All HC natin. STI, so nag-breakout ba ulit? Ayan, breakout to. All-time high si STI natin. O 52 weeks high. ABS, nag-up din siya, 3%. Alter, 2.7. Monde, so yan sa mga blues natin. Converge, BNL. Ayan, so ang daming maganda yung setup. ABA, ayan, buhay din siya. Tsaka si Ani nag-pushback ng konti. Okay, so yun po yung mga winners, losers, penny stocks, no? APX. Ayan, so siguro most likely po yung news na yun is yun yung negative capital. Bukod sa mahina talaga yung yung mining natin during this time. So nag-drop siya 4.26%. So, pero sabi naman ni hindi naman daw affected yung kanilang operation. Si LAN, ayan, pullback, kinain din niya yung 10% na galaw niya. Si Home, minus 2.6. Andap-andap si Home, ha. Sino pa? AC, nag-pullback si AC, ha. Robinson, si Bloom, nag-pullback na ba? Okay na, nangangain ng gain si Bloom. Ionix, pullback din siya ng 1%. Okay? So, yun po yung mga galawan dito sa market natin. So, balik tayo dito, PSE. Check natin yung global markets pala. So, based dito sa galaw ng global markets natin, mukhang okay na ulit. Okay ulit, no? So, Nasdaq is 0.02, Dow Futures 0.01, S&P negative 0.03%. Pero kapag maganda, ayan, no? So, bullish na bullish sila. So, ngayon, okay yung European markets, Asian markets, mix tayo. May pullback sa Hong Kong. So malakas si Shenzhen naka 8% na yata to in 3 days yung kanilang pinaka main index nag-bounce. Ayan, the rest sideways. Merong berde, merong red dito sa Galawan. Okay? So crypto malakas yata ngayon eh. Ayan, malakas siya ngayon.
44.7K. So, congrats. Nagkapulit siya, 4%. Si Ethereum, 2.4K. BNB, 316. Ayan. So, berde lahat dito sa cryptos. Okay, so halos lahat is pumitik. Si TRX nag-drop ng more than 1%. So, balik tayo dito sa chart. Pag-usapan ulit natin yung ating trending stocks. So, unahin natin si CHP. Lalaki ng kabila ni CHP natin. So, hindi na kaya to ng projection natin. Kasi naka-base tayo sa sentiment kung magkano yung ibibigay na price ngayon doon sa tender, kung magkano yung bibili ni DMC. So, ongoing pa rin naman yung talks niya. Ang next na resistance dito. Ayan. May mga resistance. Malapit lang. O, dos na. Papunta na sa dos. So, galing, no? Dati, ang offer lang ni CSM bumibili. More than 1 peso lang siya. Ngayon, dos na yung current price ni CHP natin. Ayan. So, hopefully, hanggang dyan yung magkano kayo yung offer nila. So, support it. Taas natin 1.55. Pwede ba dyan? O, taas natin ng konti. 1.6. Yung pinaka-support natin. So, andito ngayon yung mga traders natin. Pinipitik talaga yung price action niya is umakyat na mula sa breakout level is 94% na siya. 1, 2, 3, 4 days lang. So, bawing-bawi ka na support kapag ito yung napuntahan mo sa trading natin. No? Okay, so dapat lang talaga malakas yung loob mo. Kasi yung volatility nito later on, sobrang lakas din nito. Okay, so 2 pesos yung target natin initially kasi berding-berde naman yung mga kandila. 1.74% up si CMEX and then up, malakas siya, up siya ulit ng 17.53%. Technical wise, ano ba support natin dito, no? Asan yung indicator natin? So, pwede siguro dito, no? Meron siyang ascending triangle formation. Ayan. So, kung kita mo yung pinaka-base niya, pagdudugtungin mo siya. Okay? So, very good. Careful na lang, syempre, doon sa mga winners natin. Congrats, as usual. Next, Monday. So, another green day. Na-post to kahapon, di ba? Si Monday natin. Okay, so, hindi mo pala. Very different siya kahapon. So, anyway, tuloy-tuloy na yung galaw niya. Oh. So, medyo may momentum siya. Nag-breakout siya dito. Bilis ng balik ni Mondi natin. Oh. Nakailang percent na to. 14% na rin siya. Simula na magkaroon siya na breakout. So, next na resistance is dito. Meron siyang gap, major niya dito, 11. So meron siyang isa dito, 10.4. So which is malapit naman na, no? Konting pitik na lang, aabot na siya. So parang maliit na CHP yung price action natin sa kanya. Overbought na nga lang siya. Ayan. So buti hindi siya nag-pullback, no? Si overbought na. 78 yung RSI, malakas yung volume pala. 65.36 million net foreign buy siya. And then 2.79% up yung price action natin. So catalyst natin, gumaganda yung funda based sa mga analyst. Si Converge daw. Okay, so nakakabawi sa kanya negosyo. Next, Converge. Ayan. So another green day kay Converge natin. Kala ko magpo-pullback kasi inverted Dow G. So pag malakas ba yung stocks, talagang walang gamit yung inverted Dow G pero yung index na mismo yung nag-inverted Dow G ngayon. So 2.41% up 2.41 million net foreign buy. Ayan. So kahit papaano meron naman. And then 2.19%. Okay? So very good. Okay na yung kanyang indicators. Malinaw na malinaw. Uptrend, may volume, price action, nag-breakout ng konti dito sa resistance. So next, titingin na tayo dito sa kanya. Ayan. So 10.3 na yung abang natin sa kanya kasi nag-break na siya ng konti dito eh. So ito na yung next na lalampasan natin kung sakali matuloy yung kanyang rally. May rally naman yung mga stocks natin. Tapos hindi pa siya wala pa siya sa overbought condition natin. Okay? So wala tayong news na makita sa kanya. Next, FCG. So meron pa siyang nag-close pa rin naman siya ng green for today. So, okay lahat ng indicators. Very bullish. RSI MACD. And then, okay din yung niya, yung volume buhay. Malit nga lang yung net foreign. 164.7K net foreign buy. And then, meron siyang 1.43%. So, unti-unti, okay lang yan. Basta umakyat araw-araw yung price action natin. So, next na resistance, lagay natin dito, no? O dito, sa current price. Kasi ito yung niya, ito yung isang previous na resistance which is na-breakout na yan. So ngayon yung channel nga natin, sabi natin, nandito na siya. So ito na yung channel na
price action. Okay, so okay, maganda yung kanyang galaw. And then sa mga banks, si Metrobank, isa sa representative natin, nag-breakout. Congrats din, nag-breakout siya dito sa Conso. At makita mo, malayo pa naman, no? Nag-overbought na pala siya dati dito. So nag-pullback siya and then papunta siya ulit. So 90.85 million net foreign buy, 2.6% up yung ating movement. So next na resistance, pwede na ba tumingin dito sa bandang taas? 62. O sige, 62. Lagyan natin dyan, malapit lang naman eh. Tapos sundan mo na lang kung ano yung pinaka-trend ng price action natin sa kanya. Bullish, siyempre. So wala pa naman siya sa overbought condition. Akyat yung RSI. And then, pa-recover yung pinaka MACD formation naman natin sa kanya. Okay? So, very good. Maganda rin yung galaw niya. So, siguro over the weekends, no? Silip tayo ng mga blue chips ulit natin kasi maganda ulit yung kanilang mga galawan. Hindi nakakantok pakinggan yung mga price action nila. Next, BDO. So, another winner. Ito, medyo overbought na. So, nasa overbought na. Pero tinutulak pa rin siya. 324 million net foreign buy. All-time high na si BDO natin. Ayan, congrats So, another breakout. All-time high o 52 weeks high? 52 weeks high. All-time high na ba? All-time high na. Ayan, ganda pala So, ito yung pinakamataas ni BDO. Ayan, congrats sa investors ni BDO natin. Tingnan mo, ito yung pandemic So, nakabawi na siya. So, yung mga banks talaga yung panalo. Meron pa yata siyang andito 20% stock dividends pa panalo yung investor ng bangko natin. Ayan, congrats po sa inyo. Ayan, maganda. So, congrats doon sa mga investors sa Philippine market. So, kung matagal na kayo nag-invest sa mga banks o sa ibang blue chips natin at umarangkada na, so very very good. So, 'di ba, maganda mag-invest, mag-trade. Medyo matagal yung inantay natin 1 year bago nag-start na mag-recover yung price action po natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, enjoy natin yung ating Chinese New Year holidays for this long weekends. So, long weekend siguro to. Kaya medyo nag-pullback tayo tapos nag-overbought na rin siya eh. So, kailangan niya magpahinga, magpa-profit taking yung iba. And then, saka ulit magra-rally siguro yung ating markets. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago na mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys So open lang yan. Crypto ko to, Facebook account. Follow mo na lang po, Facebook page. Budagipik, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto po ng guide sa trading investing sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po.